Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 19 to 25. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakin nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makakapagpabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo na idea, awareness, action, change of action, decision, at pwedeng maiwasan at iba pa. Tingnan natin. Pero ka Virgo, Scorpio, Leo, Sagittarius, and Aries. Okay. May mga bagay ka na iniisip na gusto mo nang umpisahan, gusto mo nang matapos, gusto mo nang gawin, or you want to success dun sa situation na yon. You feeling burden in some aspect of your life, pwedeng nandun yung point na may mga kinalulungkot ka. No, pwedeng nandun din yung point na nagkakaroon sa iba sa inyo na you feeling emotions. Pwede rin kasi ito na you feeling emotion or nagkakaroon ka ng mga reflection from the past because of that emotion. Pwedeng nandun sa point or may mga kalungkutan kayo na mararamdaman. Andito rin yung point na iba dito feeling burden talaga at may mga malaking problema or there's a big problem situation. Sa iba naman, maaari yung big problem na yon is unti-unti nang matatapos or magtatapos na ito. Sana walang nawala, no, sa iba sa inyo. Sa iba kasi dito, this is a loss of hope. Yeah, loss of hope, loss of so, ano ba naman tong loss of hope, loss of trust, mga ganon, no, sa iba sa inyo. Basta as long as you are more on focusing sa mga main concern mo this time, focus ka lang, confident, at lakasan mo lang yung loob mo, magsasucess ka naman. May mga bagay lang talaga na kailangan ng transformation, ganyan, pwedeng sa sarili mo, physically, emotionally, spiritually, ganyan. And you need to learn from the past din kasi, no? And then also, lakasan mo lang talaga yung loob mo, no? Self-vitality also, may mga pintuan na magbubukas sa inyo. Sa iba sa inyo naman is enlightenment ito, no? Pwede magkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life, pwedeng nandun sa point, and you need to do yung duty na yon, no? Talagang mag-focus ka doon sa sitwasyon. Sa iba sa inyo, may mga oras, panahon, pagkakataon na maaring nasasayang or nasayang. Hindi ko alam in what way sa buhay niyo, Scorpio, pero may mga ganong sitwasyon, no? May mga bagay na gusto mo nang lumaya talaga or umalis matapos sa iba sa inyo. May mga ibon ba kayo sa iba sa inyo? May mga alaga ba kayo? Basta maraming klase ang loss, loss of money, loss of trust, loss of hope, loss of something, losing something valuable, loss of pet, kung ano man yan, ano, lose of, kung ano mang loss yan, no, yan. Maging aware ka na lang, tsaka matuto ka na lang, ano, sa iba sa inyo. And then also, there's a warning. Pwede kasing ito is makaka-receive ka lang ng information, communication, or news. Sa iba, pwede ito is mangyari sa inyo or sa malalapit sa inyo. May mga bigla ang magaganap o mangyayari. There's a danger situation ako na nakikita. Ano lang naman to, warning lang naman, ano, sa iba sa inyo. There's an accident ako na nakikita sa inyo. Kaya mag-ingat na lang din kayo. Mag-ingat kayo sa mga sitwasyon na pupukusan nyo this time o pinupukusan nyo, ganyan. No? O kung may nangyari man, siguro, yun nga, tulad ng sabi ko, matuto. Diba? Kung ano man yung aspeto ng buhay mo. Handun yung point din na may mga accident situation or may talagang nandun yung lungkot, ano. Sana hindi kayo lahat sa nakikita ko dito. Merong hospital, doktor, hindi ko alam kung check up siya, no? Or kailangan ng check up, kailangan ng maintenance, pwedeng nandun sa point na yun.
sa iba sa inyo, or pagpapa-ospital, kung ano man yan, ano, may mga ganung sitwasyon kasi, or sa iba is there's a surgery situation ako na nakikita sa inyo. Mag-ingat ka rin sa mga tao na bago mong makikilala or sa mga sitwasyon na pwedeng pabigla-bigla na pwedeng mag-miss, no? Or sa mga tao na masasakit magsalita. Kung sa sarili mo din, mag-ingat ka rin sa sarili mo, no? Ganyan. Basta wag ka lang magiging pabigla-bigla sa nakita ko dito kasi pwedeng iyon is ka-negative outcome talaga sa iba sa inyo. And then also, mag-ingat kayo sa matatalim na bagay. Sa matatalasang masakit magsalita. Kung ikaw ito, iwasan mo na lang din. Yan, matatalas na bagay, matutulis na bagay, pwede kang masugatan, mahiwa, madapa, basta masugatan kung saan parte ng buhay mo yan. Yan, masugatan, sino man ito, no, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga positive outcome situation daw na magaganap o mangyari sa inyo. Success and victory is coming, nagwo-wave, pero ang sinasabi kasi dito sa iba is as long as you are more on focusing, as long as magkakaroon ka ng transformation in life, ganyan. Sa iba dito, unti-unting magkakaroon ng recovery or unti-unting gagaang yung energy nyo this time sa iba sa inyo. Pero sabi ko nga kanina, because of that door na magbubukas para sa inyo is depende sa inyo kung papasok ka doon sa bagong pintuan na yon or mag stay ka sa meron ka sa ngayon. Yon. May malalaman kang katotohanan or maaaring may ikinasisiya ka or may ikinasiya ka or may malalaman ka katotohanan na magiging kapalit nun is lungkot. Kaya ingat na lang din, ano. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa niyo rin kasi. Dito sa sitwasyon medyo may mga hindi magandang sitwasyon kasi something wrong. Alam mo yun, may something wrong situation. Ako na nakita sa iba sa inyo. May tao rin na may sakit talaga or magkakasakit ka or ikaw or someone who's connected sa'yo. Pwede rin kasi na may tao na may problema tapos or may sakit siya, ko-connect siya sa iyo, ganyan. Baka may nagdadrama tapos ko-connect siya sa iyo. Basta maging matalino ka lang, ano. Yun ang nakikita ko sa dito kasi hindi natin alam, baka drama-drama or ano lang yun tapos mali. Basta palagi kang mag-iisip ng maigi, no? Sa iba sa inyo. Transformation, beginning is coming. Ang nakikita ko rin dito no? Ending of situation is coming. We have the passion, competition, health, leadership. Okay. Pagdating sa, kung ito is your life, sa buhay mo, sa nakikita ko dito, mag-focus ka na sa health mo. Ibig sabihin, either mag-walking ka, do your activity, lumabas-labas ka, tandaan mo, ikaw ang makapagpapasya niyan. Pero ibalik mo yung dating ikaw or ibalik mo para magkaroon ka ng healthy situation sa iba sa inyo. And then also, do your passion. Sa iba sa inyo is, maaring kayo is may mga pinamumunuan, maybe boss kayo or leadership ka or malaki o maliit yung mga business nyo, pwedeng na doon sa point na yun, o sa trabaho, you're a leader, may mga pinamumunuan sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa inyo. And then sa life din is merong tao na makikipagkompetensya sa iyo, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng may ginagawa ka na situation and yung competing mood, pagkipag-competing ka doon sa sitwasyon na yun, pwedeng na doon sa point na yun. Sana naman maganda lang. Maganda itong resulta na to, no? Kasi nahandito itong mga ito. Kaya ingat ka pa rin. Baka may ginagawa ka na something na hindi magiging maganda yung outcome, huwag pa bigla-bigla. Pag-isipang maigi. And then also, dito sa situation, pwedeng may tao na malapit sa iyo na gusto niya maging okay or maging stable ka sa buhay. Pwedeng na doon sa point na yun. Or ikaw ito sa kanya, ha. Yun. Pagdating sa'yo, ganun din. Tandaan mo, ikaw ang leadership ng buhay mo. No? Kung saan ka taktakbo, kung saan ka dadaan, o saan ka patutungo, wala kang dapat sisihin kundi yung sarili mo. But you need to learning, no? Sabi dito. Nakita mo, di ba sabi ko sa'yo kanina, may bagong pintuan na magbubukas sa'yo. Ayan, no, pintuan. There's an opportunity. Ibig sabihin, may opportunity na magbubukas talaga sa'yo. Na yun is pwede mong ika-unlad. But pa rin,
Kasi we have the learning din. Pwede rin na meron kang pinasukan na isang sitwasyon na you think naisip mo na magiging good yun pero nag-mess, di ba? Kaya nandito rin si learning. Kung sa aspeto ng buhay mo yan na, pero ngayon matuto ka na. Pero may mga magbubukas sa'yo na oportunidad, pero ang sinasabi dito is be a leader. Okay? Ibig sabihin, mas maging matalino ka. Siya sa atin alamin, pag-aralan mong maigi. No? Na may mga wealth situation. Sa iba sa inyo, may magbibigay sa inyo ng tulong, pera, or blessing is coming. Pwedeng may mag-o-offer sa'yo, may papadala sa universe para ibigay sa'yo yung blessing na yon. Pwedeng na doon sa point na iyon. No? And then, kung this is a love life, sa mga single naman dyan, pwedeng may nakakausap na kayo na taong may gusto talaga sa inyo, pero nagdadalawang isip ka, pwedeng nahadon sa point na pwedeng isa or dalawa, or pwede rin nahadon sa point na nagiging dalawa o nahati yung puso mo sa ibang tao at sa kanya, pwedeng nahadon sa point, or vice versa ito ha, sa nakikita ko. Kung vice versa ito, is you need to protect yourself. Kasi pwedeng iba sa inyo is mapasok kayo sa third party relationship, or ikaw ang papasok sa ikaw ang maglalagay sa sarili mo sa third party relationship. Pwedeng na doon sa point na yun. Kaya you need maging very careful lang kayo, no? Kung ito is nagkahiwalay na, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kung titignan ko dito, nagkaroon ng pagkokontrol, no? Kinontrol ka ng tao mo or kinontrol mo siya, nagkaroon ng third party situation na attract sa iba. Yun ang nakita ko sa iba. Kaya ang sinasabi dito, kailangan mong matuto sa nakaraan. Or kung meron ka namang karelasyon na ngayon at may third party naman, nandun yung point na mag-focus ka na lang sa sarili mo. Yan, mag-focus ka sa sarili mo. Hindi mo rin kailangan makipagkumpetensya. Do your fashion, do your activity. Yun. Kasi handito si opportunity. No, ibig sabihin, iaalisin ka ng universe sa isang sitwasyon mo sa buhay mo kasi merong ibibigay sa iyo na bagong oportunidad para ikasuccess mo sa buhay. Pwedeng na doon sa point na yun, ano? Or sinasabi niya na, mag-focus ka muna sa sarili mo, Scorpio, angatin mo muna yung sarili mo. And then after noon, kung gusto mo talaga ng love life, the better person ang ibibigay ko sa iyo. Yun ang nahandoon na sa may mga third party at sa mga nakahiwalay din. Kung wala naman kayong third party relationship, healthy naman yung inyong connection, no? Andun yung support each other. Yun nga lang, minsan, syempre, may mga pagkakataon at may mga panahon talaga na hindi kayo magkakaunawaan. Natural kasi yung sa relationship. But still, handun yung attraction, handun yung fashion, handun yung love, no, sa iba sa inyo. Sa career mo naman, ang sinasabi dito, sa career mo, hindi mo, kasi andito yung situation na competition. Kumbaga, you can drive yourself when it comes to a leadership, no? Sa career mo, you will become a boss kung gugustuhin mo. Sa iba naman sa inyo is you will become a leader kung nasaan kayong career ngayon, ano, sa iba sa inyo. And then, gawin mo daw yung kung saan ka magaling. Halimbawa, magaling ka sa paggawa ng ganito, magaling ka sa pagtitinda ng ganito. Yun yung ikaka-success mo sa buhay. Ibig sabihin, no? Yun ang ikaka-success mo sa buhay. Sa iba sa inyo is may mga bagay kayo na kailangan yung pag-aralan muna or kailangan nyo munang alamin. No, hindi naman pwede kayong pumasok sa isang career or sa isang negosyo na wala kayong alam kasi pwedeng iyon is masira or hindi nyo mag-success. Kung medyo hindi nag-success yung the first na career nyo at gusto nyo pa rin yun, then kailangan mong matutong muli. No, kailangan mong mag-aral muli or kailangan mong magsiyasat muli. No, at magsasucess ka sa buhay mo. Pwede rin kasi na hindi mo gaanong napag-isipang mabuti yun, kaya ganun nangyari, di ba? Sa iba sa inyo, maaari magiging leadership kayo or leadership ka na sa inyong trabaho. Ganyan. Kasi may ability ka to become a leader no? To become a boss. Yun. Pero sa sitwasyon mo, may mga tao na makikipag bunuan sa'yo, no? Dito sa sitwasyon. Habaan mo lalay pasensya mo. Energy ni Scorpio. Bunuan, I mean, compete or away, galit, or makikipaggalingan, makikipagtalo, makikipagmarunungan, pwedeng nandun sa point na yun. Your energy.
The 9 and the 9. Ang galing mo pareho. Okay, when it comes sa iyong energy, ang energy mo this time is pwedeng magkakaroon pwedeng may taong kakausap sa iyo, babae, na pwedeng makakaramdam ka sa kanya ng painful situation. Pwedeng nandoon sa point na 'yon. Sa iba sa inyo, energy mo kasi there's a deep wound or may mga battle na na sinuong o nangyari in the past situation. Pwedeng naiisip mo 'yon o kaya may mga nakakausap ka na nakapagpapabigay sa'yo ng ganyang emotions. Energy mo rin kasi may mga pananakit, no? Pwedeng nananakit yung mga buto-buto mo, kasukasuan mo, kalamnan mo, kung ano may mga nananakit sa'yo. Sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga pinag-iisipan ka or meron kang mga sitwasyon na naiintindihan mo na o kaya naman meron kang iniisip na mga bagay na gusto mo na gawin. Parang ini-embodies mo kasi yung mga lesson na you learn from the past, pwedeng nandun sa point na yon o kaya is may mga pinag-aaralan ka, may mga sinisiyasat ka. You are more on focusing sa mga social media, sa iba sa inyo, o kaya mga internet, mga Netflix, mga games kung baka. Sana kung wag ka magi-games, no? Hindi ko kasi nakita yung games kasi pwedeng mag-loss yun. Yan baka mga Netflix, Amazon, Disney Plus, baka nandun ka sa point na yon sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is you learn from the past talaga. Ang nakita ko sa inyo dito. May mga bagay na pinag-iisipan mo. At nandun din sa point na nagkakaroon kayo ng parang may nagbago. Pwedeng nagkakaroon na ng plano o may nagbago sa iyo eh. The way how you communicate, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng may mga binabago ka na this time. Yun ang nakikita ko sa iba. Parating sa iyo. Kaya nakita ko yung parang nagkaroon ka ng awakening or kamalayan in some aspect of your life. Parating kay Scorpio. Ay. Okay. Parating sa iyo. Ay, devil. My devil. Okay. Parating sa iyo. Scorpio, marami ka raw iniisip ang sinasabi dito, no? Nandun ka sa point na maybe nagkaroon ka ng clarity sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Nandun ka na sa point ngayon. Kaya doon ka na rin sa point na ang nakikita ko sa'yo dito mas more kang pinatatag ng iyong sitwasyon. Sa mga naganap o nangyari sa'yo, parang mas more kang naging matapang, mas more kang pinatatag. Nandun ka na kasi sa point of leadership situation. Parang you are more on focusing. Handun na yung determination mo o yung mas ginagamit mo na ngayon yung karunungan mo to clarity any situation into your life. Sa iba naman sa inyo, may mga proyekto ako na nakikita sa iyo, no? Yan. Ang nakikita ko rin sa iyo is merong 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 mag-o-offer eh. Hindi ko alam kung itong offer na ito is bad. Sa iba dito, this is a bad offer. No? Kaya mag-ingat kayo. Bad offer kasi ito kasi andito si Justice. Bad offer ito na o kaya meron kang ginagawa na isang sitwasyon sa buhay mo na babalikan mo yun pero bad yun. Pwedeng nandun sa point na yun or mangyayari muli yung nakaraan na hindi maganda, pwedeng nandun. Kaya wag na kayong maggawa ng ganun sa nakikita ko dito kasi hindi siya magiging maganda. Parating din sa iyo kasi may tao rin ako na nakikita dito na may bibigay ng suporta. A family member, pwedeng nandun sa point na yun or ikaw ang magbibigay. Kahit hindi siya family member. Kasi ang nakita ko ito, may tao na kung ikaw yung mas matanda, is pwedeng ang nakita ko dito may matanda kasi ako nakikita dito, no? May matanda ako nakikita
Hindi ko alam kung sinusuportahan mo or inaalagaan mo yung matanda na yun, ang nakikita ko dito. Pero, dito rin sa sitwasyon mo, may tao kasi na magbibigay ng suporta. Either pera or they babaluhin ka niya, paregdahan mo sa point, or ikaw ang bibigay nito. Mag-ingat ka rin sa mga tukso ha. Maraming klase ang tukso. No? Halimbawa, basta marami, mga bad na tukso, iwas ka na lang dun sa sitwasyon na yun, ano? Sa nakita ko to, maraming darating na opportunity sa buhay mo. Ang nakikita ko sa'yo dito, kasi may mga problema magtatapos na, nandun na rin yung point na there's a victory and success happen to your life or tataha ka na ng bagong journey sa buhay mo. Ibig sabihin, may sitwasyon na magtatapos na, matatapos na, o natapos na. No? Pwedeng nakabayad ka na ng utang, nakaganito, tapos ka na sa ganito, tapos ka na sa ganyan. Kung ano man yung tapos na yan, yun ang nakikita ko. Kaya there's a new beginning happen into your life. And also, there's a good news din ako na nakikita sa iyo. No? Yan, may mga good news situation, meron ka daw ma-achieve, or merong fulfillment and happiness happen into your life within the 1 month. Pwedeng nangyari na sa iba in a past one day, 1 week, 1 month, or sa iba is magaganap pa lang, ano, pwedeng 1 day, 1 week, 1 month to 2, pwedeng nahandot kayo sa ganun, or may pa siya mangyari, pwedeng doon. Kasi iba-iba kayo ng pwedeng mangyari iyon. Pero nahandun sa point na yun, ano. And then also is, iba dito may business nga, malaki o maliit yan. Ako nakikita dito. May mga papers and documents daw ako na nakikita dito sa'yo. Hindi ko alam in what way yung papers and documents na yun na na inaasikaso or dapat mo asikasuhin, or you need to be aware din dun sa papers and documents na yun if ever, kung kailangan, kasi nandito si leadership situation, di ba? Kumbaga siyasatin mo rin maigi, no? Para hindi rin mag-mess. May mga taong, or may tao, mga tao, or may taong galit sa iyo, ah. Diba dito, busy, parang busy yung isip nyo kasi, no? Parang nagpapaka-busy ka, hindi ko alam in what way. But parang ang busy ng ano mo. Dapat iwasan ni Scorpio. Oh. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Scorpio, dapat mo iwasan. Siguro kung medyo pagod ka na or napapagod ka, gusto mo ng mental peace, siguro medyo pahinga ka muna, mag-relax ka muna, mag-rest time ka muna, mag-holiday ka if you want, di ba? Kung gusto mo mag-travel ka if you want, malayo o malapit yan. O kaya, basta magkaroon ka lang mental peace. No? Yun ang kinakailangan. Iwasan mo yung mga ma-burnout ka, anxiety, yung mga chaos, or ma-stagnant ka. Iwasan mo, syempre, iwasan mo is yung hindi ka mas maging more on wiser and stronger this time sa nakikita ko. Whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go, leave it behind, or talagang kailangan mo talaga ng acceptance, or you need to accept all the lesson na you learn talaga sa nakaraan, di ba? Nandun yung, iwasan mo yung makipagkumpetensya, no? Ang kinakailangan sa'yo ngayon this time is magkaroon ka ng more na paghihigpit or put boundaries or putting a guard, no? Ang sinasabi dito sa iba sa inyo. And then mag-focus ka na daw sa sarili mo, ang sinasabi rin dito. Handin din yung point na iwasan mo yung mga ikaka-struggle na sitwasyon mo sa buhay mo, yung ma-uncontrol ka, mapanghinaan ka ng loob. Kung may mga sitwasyon na need to fix it. Emotionally, physically, spiritually, money, kung ano man yan. No? Nahandon yung point na yon. And then also, kung pwede namang gawin na, why not ngayon, no? Huwag nang magkaroon ng pagdi-delay situation or huwag kang matakot sa mga pagbabago sa buhay mo. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt at iwasan mo rin yung ma-staying put ka or mahata ka ng nakaraan, ganyan, or hindi ka makapag-desisyon, malito ka. Basta ano lang, make a plan very carefully lang talaga. Iwasan mo yung doubt, but still, kung kailangan mo naman talaga ng mga pagsusuri talaga, gawin mo, no? Yun ang pinaka-the best sa lahat. And kailangan mo daw ng, you need to take it action and prepare daw ang sabi dito eh. Yun.
Iwasan mo talaga yung makakapagbibigay sa'yo ng mental trap, yung mga ganong sitwasyon. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta naman po ang money ni Scorpio? Sabay ganun yan. Money ni Scorpio. Uy. Money po ni Scorpio. Okay, when it comes sa iyong money, we have the 10. Alam mo, tatlo na yung 10 mo. 10, 10, 10. Ibig sabihin, there's a completion situation, when it comes to your money talaga. Ending and the beginning. Andun na yung point na pagdating sa pera, basta money and trabaho to may ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Hindi ko alam in what way or paano siya, sa iba sa inyo. Pagdating sa pera. Yun. Siguro may blessing na darating talaga, di ba, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nahandito yung point na medyo nape-pressure ata, sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung may tao na kapag bibigay sa'yo ng pressure pagdating sa kaperahan o sa trabaho, or may mga pressure situation pagdating o connected ang pera, no? Basta may mga nakapagpapa-pressure daw sa'yo sa nakikita ko dito. Sa iba dito, kung may nakakapagpa-pressure sa'yo kasi we have the 10 and the 10 din, nandun yung point na magtatapos din siya sa nakikita ko dito, no? Kumbaga is nahandun yung point na sa iba is you need to keep moving lang talaga to reach your goal. There's an achievement pagdating sa pera. Ako nakikita sa iyo, we have the 10 of Pentacles kasi victory and success happen into your life, and then also is achievement. Then, ang nakikita ko pagdating sa pera mo. Sa iba naman sa inyo is parang nandun ka sa point na meron ka ng sitwasyon na naiintindihan mo na ngayon. And now, you're starting to keep moving. Parang nandun ka sa point na yun. Siguro may nangyari, no? May nangyaring problema sa iba sa inyo. Or may mangyayaring problema sa inyo na iyon yung ikaka-awakening nyo talaga. And hoping talaga na lahat is matuto, no? Learning talaga. Kasi the more na, wag naman yung palagi-lagi, 'di ba? Hindi na good 'yun, 'di ba? If you learn talaga, the wealth is coming. Kasi dito sa sitwasyon kasi pinapapasok ka na ni universe dito. 'Di ba? Sabi ko may mga pintuan o opportunities na darating sa buhay mo. Yun. Mayroon lang talagang sitwasyon na talikuran na ang kinakailangan. Kailangan mo na talaga talikuran. There's a wealth, prosperity, or may mga material success happen into your life. But still, you need to start a new beginning into your life. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay na talaga kayo na kailangan nyo ng talikuran, kailangan nyo ng i-let go, or kailangan nyo na abandonahin. Nandun sa point na yon. Kung may mga bad habit kayo or any situation na need to change, gawin nyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Arigato namaste, God bless.